Mga kabunyog, mga kababayan, nitong nakaraang mga araw, sunod-sunod ang mga pahayag nito ni Bato de la Rosa. Tudo tanggol kay Sara Duterte. Kasi alam nyo, lahat naman ngayon ng mga maka-Duterte, yung mga diehard Duterte supporters, talagang tulong-tulong na sila sa pagtatanggol kay Sara. Kasi napaka ano talaga grabe yung baklas kay Sara ng issue ng confidential funds na yan Kahit nga si Roque, sa kanyang mga programa, laging ang topic niya tungkol kay Sara. Pinagtatanggol si Sara. Si Panelo. Yung mga sila Eric Celes at Loren Badoy ng SMNI, pati si Kibuloy, pinagtatanggol talaga si Sara. Kahit si Bato, ngayon, sumasama na si Bato sa pagtatanggol kay Sara. Ang problema, habang pinagtatanggol nila si Sara sa issue ng confidential funds, lalo naman silang napapasama si Sara Yung depensa nila kay Sara, hindi depensa Lalong nasisira si Sara. Mga kabunyog, tulad ngayon, itong iba-ibang mga sinabi ni Bato de la Rosa, isa-isahin natin. Panuurin nyo. Ito mga kabunyog. Una, nung isang araw, sabi ni Bato de la Rosa, pinasimplihan lang siya ni Raul Manuel. Sabi ni Bato de la Rosa, huminto na kayo sa pagiging plastic. I am referring to the enemies of peace as to those na Makabayan Black. Yung mga niredtag ni Juma Season. Yan. Kaya, ano yan galit na galit ang mga DDS, ang mga diehard Duterte supporters sa Makabayan Black. Kasi yung Makabayan Black talaga, yung nag-expose kay Sara dyan, tungkol dyan sa issue ng confidential funds. Sabi ni Bato, huminto na kayo sa pagiging plastic. I am referring to the enemies of peace as to those na Makabayan Black. Sabi ni Bato, ito daw mga Makabayan Black, plastic daw ito. Hindi raw ito totoo sa kanilang pagtatanggol para sa bayan. Hindi naman daw talaga para sa bayan ang ginagawa ng Makabayan Black kasi mga terorista at komunista daw ito. Mga kaaway daw ito ng kapayapaan. Yan mga kabunyog. Yan yung sabi ni Bato. Ngayon, anong sabi sa kanya ni Raul Manuel? Yan, sinimplihan lang siya ni Raul Manuel. Mga kabunyog. Ito ang sabi ni Raul Manuel ng Kabataan Party List. Sabi ni Raul Manuel, with all due respect, aksaya sa oras na patulan ang mga punto kaugnay ng confidential fund kung galing ito sa kapwa mamabatas na di pa inaral ng lubos ang issue. Lalo na't nag-assume siya na may confidential fund ang dating VP kahit wala naman para depensahan ang current VP. Yan. Di ba? Sinimplihan siya ni Bato de la Rosa, sinimplihan siya ni Raul Manuel. Ang tinutukoy diyan ni Raul Manuel, ito kasing si Bato de la Rosa, sabi ni Bato de la Rosa, bakit ba pinag-iinitan nyo ang confidential funds ni Sara Duterte? Bakit nung panahon na Vice President si Leni Robredo, hindi nyo kinakalkal yung issue ng confidential funds? Naalala nyo yung sinabi na yan mga kabunyog ni Bato de la Rosa? Ayan. Disinimplihan siya ngayon ni Raul Manuel. Sabi ni Raul Manuel, ayaw ko ng patulan yan. Lalo na galing sa isang tao na hindi naman inaaral ang issue. Nag-assume siya na may confidential fund ang dating VP kahit wala naman para lang depensahan ang current VP. Pahiya doon si Bato. Naalala nyo yun mga kabunyog, mga kababayan. Napahiya doon si Bato de la Rosa Kasi doon nga ang kadiskusyon niya noon si Risa Hontiveros. Sabi ni Bato de la Rosa. Sa Senado ito sa pagdinig ng Senado. Sabi ni Bato de la Rosa, bakit ba parang namumuliti ka lang kayo Kasi nung panahon ni dating Vice President Leni Robredo, hindi nyo naman kinakalkal yung confidential funds. Bakit ngayon na panahon ni Sara, sa kanyo yan kinakalkal? Ibig sabihin, ano kayo? Namumuliti ka lang kayo. Yun ang sabi ni Bato. Ang hindi alam baka alam ni Bato pero
sadyang kinalimutan niya para lang ipagtanggol si Sara. Ngayon, anong sabi ni Bato? Bakit daw nung panahon ni Leni Robredo hindi naman kinakalkal ang confidential funds? Ay kasi nga, walang confidential funds noon si Leni Robredo. Ano ba yan? Ngayon, mayroon na namang bago. O yan, isa yan sa sinabi ni O ito pa, sinabi rin ito ni Bato de la Rosa, mga kabunyog. Marami ako ditong tinipo na mga quotes galing kay Bato. Mga quotations. O ito pa, sabi ni Bato, mga kabunyog. I am with Vice President Sara. I am with them when they declare that those who stand in the way are the enemies of peace. I am referring to the enemies of peace as to those who are part of the Makabayan Bloc. Those who were red tagged by Juma Season as part and parcel of the revolutionary process. The party lists are part of the CPP and PNP. Wala na. Ginagamit na naman nila. Red tagging pa to eh. Sa halip na sagutin yung mga issue kay Sara Duterte tungkol sa confidential funds, ang ginagawa nila ba to? Nang re-red tag. Bakit dinadala nila sa issue na terorista daw, komunista daw, enemies of the state daw ang Makabayan Bloc? Mga kongresista yan eh. Ang Makabayan Bloc ay mga kongresista. Binuto yan sa party list. Mas nanalo pa nga yan kaysa sa Bunyog eh. Di ibig sabihin, mayroon yang constituencies. Kung nakaupo yan sa Kongreso, karapatan nila na busisiin ang budget ng Vice President. Hindi dapat gamitin itong mga style na ito nila Bato. Dahil lang matibay na naninindigan ang Makabayan Bloc. Kini-question yung confidential funds ni Sara, gagamitin ngayon nila Bato, red tagging. Mali yung ganyan eh. Ginagawa lang ng Makabayan Bloc yung tungkulin nila bilang mga kongresista, tama lang yun eh. Ang hindi nga gumagawa ng tungkulin nila yung ibang mga kongresista at senador eh. Mabuti nga nandyan ang Makabayan Bloc. Tapos ngayon sasabihin ni Bato, enemies of the state daw, CPP and PA. Wala na. Sagutin dapat ni Sara yung issue. Tama yung sabi ni Senadora Risa eh. Wala nang maraming patutsada, sagutin na lang ang issue. Yan yung Tapos ito pa, may sinabi pa si Bato, mga kabunyog. Ito, sabi ni Bato. Ito pa. Kung meron kayong ebidensya na binulsa, din kasuhan natin. Ako mismo, kahit close na close ko yang si Vice President Inday Sara, parang kapatid ko yan. Pero kung nakita ninyo na may ebidensya kayo na binulsa niya, kasuhan natin. Kasuhan natin, ganun lang kasimple. My God, that is the second highest official of the land. Tapos ayaw nating pagkatiwalaan. O yan, galing din yan kay Bato de la Rosa, mga kabunyog. Una, yung mga issue na yan na sinasabi, na kung mayroon daw ebidensya, kasuhan. Hindi naman pinag-uusapan dito yung pagkaso eh. Ano bang status ng issue ng confidential funds? Ganito ang status ng issue ng confidential funds. Sabi ng Makabayan Bloc, si Sara Duterte ay binigyan ng Office of the President, nag-transfer ng 125 million pesos na confidential funds. Ito ay natanggap ng Office of the Vice President 5:12 p.m. ng December 13. At ayon sa records ng COA, ginastos ito sa 11 days lang. Nung una, sabi nila Sara niyan, walang ebidensya ang Makabayan Bloc. Pero nung bandang huli, inamin na rin ni Sara. Totoo nga. At hindi lang pala 125 million, 221 million yon. At hindi lang pala 125 million ang original request, 250 million na confidential funds. So, okay. So, ang sunod ngayon na tanong, saan ginastos? Anong confidential funds ang pinagkagastos? Anong confidential expenses ang pinagkagastusan? Yun, ayaw nang sagutin ng Office of the Vice President. Ayaw nilang magbigay ng detalye kung saan ginastos yung confidential funds. Basta lang nila sinabi na confidential. Hindi naman pwede yun eh. Kasi nakakaduda, bakit sa loob lamang ng 11 days naubos yung 125 million? Anong pinagkagastusan? O anong ginawa ni Sara? Pinaliwanag niya ba? Hindi.
Inilabas ba yung mga resibo, lahat? Hindi. Oh, yan yung sinasabi ni Bato. Wala daw ebidensya. Walang ebidensya kasi hindi linalabas ni Sara ang kumpletong records ng kaso, ng disbursements niyan. Orderan ni Sara yung yung COA na ilabas. Oh, sabihin ni Sara sa COA, ilabas yan. Okay lang naman sa akin, wala namang mali doon sa paggastos ko. O sabihin ni Sara yon. O kaya, i-furnish na mismo ni Sara sa Makabayan Block. O yun. Yun ang gawin ni Sara. Pero hindi ganun ang ginagawa ni Sara eh. Tapos naungkat ngayon. Naungkat na pati pala sa Davao, sa loob ng 7 years ni Sara, 2.6 billion ang confidential funds. 2.6 billion. O ngayon, may sulat si Attorney Dino. Si Attorney Dino may sulat. Ano ang sulat ni Attorney Dino? Humihingi siya sa Office of the Vice President ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. O, di dapat ilabas ni Sara yung SALN niya kung wala siyang tinatago. Yun. Hindi naman dito pinag-uusapan ng hindi naman dito pinag-uusapan ang pagkaso. Ang pinag-uusapan dito, transparency and accountability. Tugunan muna ni Sara yung tanong, saan ginastos? Yun muna. Huwag muna yung isipin yung mga pagkaso. Ha? Di ba? Bakit ba pagkaso ang iniisip? Ha? Itong si Bato de la Rosa, ang lakas ng loob nila na magkaso na lang kayo kasi unang-una hawak nila ang ombudsman, si Martires. Hawak din nila ang Sandigan Bayan. Lahat naman hawak nila eh. Oh, kaya hindi dito pinag-uusapan yung pagkaso. Ang pinag-uusapan dito, sagutin ni Sara yung issue. Ilabas niya saan ginastos. Yun lang yun. Wala nang marami pang mga dada. Oh, itong si Bato, sabi ni Bato, my God, that is the second highest official of the land, tapos ay ayaw nating pagkatiwalaan. Bakit? Porke ba siya ang second highest official of the land? Hindi na siya pwedeng questionin. Ha? Ganun ba yun? Kahit pa presidente yan ng Pilipinas, sa ating konstitusyon, dapat ilabas kung saan napupunta ang pera ng bayan. Wala namang libre dyan. Wala namang ligtas dyan. Mag-presidente, mag-vice-presidente. Yan ang ating Hindi naman sila monarkiya. Hindi naman sila mga hari at reyna, prinsesa at prinsipe. Sila ay sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Hindi dito pwede yung sabihin mo na porke she is the second highest official of the land. Kailangan na nating wag nating tanungin, questionin. Ganun ba yon? Kung sa Davao ganun yung ginawa ninyo, hindi yan pwede sa buong bansa. Kung sa Davao ginawa ninyo, magkakasama kayo, si Rodrigo Duterte, si Bato de la Rosa, itong sila Sara, ginastos nila ang pondo ng Davao City kung anong gusto nila. Sa buong bansa, hindi nila pwedeng gawin yan. Ngayon, tinatanong ng taong bayan, saan napunta, saan ginastos? Tapos, ang sagot ni Bato, my God, that is the second highest official of the land. Tapos, ayaw nating pagkatiwalaan. Hindi naman usapin yan ng tiwala. Kahit pa may tiwala ka, transparency at accountability dapat pa rin magpakita saan ginastos ang pera ng bayan. Ganun yun. Ganun yun. Hindi, porke pala second highest official of the land. Kung anong gawin niya, basta na lang tayo magsasabi. Huwag nating tanungin kasi pagkatiwalaan natin ang vice president. Hindi ganun yun. Talagang itong si Bato, ibang klase ang takbo ng nito. May utak pa ba ito? Mayroon pa siyang sinabi mga kabunyog. Ito naman. Basta sabi ni Bato, dapat daw pagkatiwalaan si Sara. Yan po ang sabi ni Bato de la Rosa. Okay mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating naging topic. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng aking mga talakayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.